Okay, so good morning po sa inyo lahat at po, pulinan nyo sa umaga nito. Yun, focus tayo ngayong umaga, no? Sabihin mo sa katabi mo kung muna akong kausapin. Sige nga, sabihin mo sa katabi mo. Pag nakita ko, nakikipag-usap kayo, papapanin ko kayo dito hanggang service. Ulitin nga natin, huwag mo akong kausapin. Mamaya na, pagkatapos mag-preaching ni Pastor. Kasi hindi tayo magkakaintindihan. O sabihin mo sa aso. Huwag ka munang kakahon. Baka maestorbo tayo. Okay, so ngayong umaga mga kapatid ay dito na po tayo sa ating preaching ngayon, no? At ang ating video for today is about the spiritual adultery. Yun. So, nakaka-relate ba kayo sa adultery? Yun. Sino nag-commit ng adultery? Taas ang kamay. Wala pa. Baka silent lang. Hindi hayag, pero silent. Mamaya malalaman natin kung hindi tayo nagpo-commit ng spiritual adultery. Yun po. So, pag sinabing spiritual adultery, it means is unfaithfulness to God. Ayun pala ang ibig sabihin ng spiritual adultery. Yung hindi natin pagiging tapat sa Diyos, nagkukumit na po tayo ng spiritual adultery. Di ba pag sa aktwal, sa mag-asawa, pag sinabing adultery, hindi po tapat sa asawa, lalaki man o babae. Yun, pareho namang nagkukumit yan eh. Yung babae lalaki pwede mag-commit ng adultery, lalaki o babae. So ito ay is analogous to the unfaithful of one spouse. Yun. Parang hinambing ito sa hindi tapat na asawa. Noon. Ang pagiging hindi tapat daw ay pwedeng hayag at hindi hayag. Noon. Mamaya malakita natin paano nalalaman na kahit hindi mo nakikita, malalaman mo na hindi sa faithful. Matindi, no? Sa spiritual, lalo na matindi. So, basahin nga po natin mga kapatid, dito po sa Jeremiah. So, buklat po tayo ng Biblia, kapatid, lalo na po yung mga nasa bahay. Jeremiah chapter 3, nasa lumang tipan po yan, mga kapatid. Kasunod po yan ng Isaiah. Kaya importante sa ulo po natin yung books of the Bible. O, okay lang kung may cellphone kayo, pero pag wala nang namatay na po ang cellphone, at hindi nyo sa ulo ang books of the Bible, mangangapa kayo kung saan pupunta. Jeremiah chapter 3, verse 20. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Jeremiah? Sabi po dito, surely, as a wife treacherously departed from her husband, so have you dealt treacherously with me, O house of Israel, saith the Lord. Yon. So mamaya, bibigyan natin ng magandang ano yan. Dito rin po sa Isaiah, chapter 1, verse 21. So yun ang pinaka-text natin. Maraming text natin ngayon. 121, chapter 1 sa Isaiah. Chapter 1, verse 21. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Isaiah? Sabi po niya sa 21, how is the faithful city become an harlot? It was full of judgment, righteousness, judged in it, but now murderers. Yun, matitindi mga pananalita dito ng ating Panginoon. Kala mo, dati siyang faithful, pero naging harlot. Yun, yun ang ginaya ng Panginoon doon sa bayang Israel. Isaiah 57 verse 8. Ano po yung sabi dito rin po sa Isaiah? Yan, pinaka-text lang po natin to ngayong umaga natin. 57 verse 8. Marami pong verse yung Isaiah. Nandiyan na po kayo? Tapos na. Ako hindi pa nakikita. Isaiah. Hirap magbuklat. No? Mahirap yung cellphone kasi wala yung cellphone ni Star J na eh. Wala ka na basura o nahulog sa ano. Kaya baka may luma kayong cellphone para magamit English Tagalog. Sabi doon 57 verse 8, ano po yung sabi dito, kapatid?
behind the doors also and the post hast thou set up thy remembrance, for thou hast discovered thyself to another than me, and art gone up, thou hast enlarged thy heart and made the covenant with them, thou loves their bed with thy showest it. Oh. So isa pa ho, mga kapatid, dito sa Ezekiel. So ang dami natin text, no? Yung pinaka-text natin. Doon sa Reels ko, isa lang text ko eh. Pero dito ang dami. So Ezekiel chapter 16, verse 30. So ano po yung sabi doon, mga kapatid? Verse 30, how weak is thy heart, saith the Lord God, saying, thou doest all these things, the work of an imperious warriors woman. Yun. So tayo po'y manalangin. Ang makapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa umaga nito, sa pagkakataon na muli kami makakarinig ng iyong mga salita. Nawa po ang Banal na Espiritu ang magturo sa bawat isa sa amin. Hindi po ang aming sarili ang may taas, kundi ang iyong dakilang pangalan ang nawa ang may taas sa aming kalagitnaan. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So makita po natin doon sa mga teksto natin, mga kapatid, na sinasalita ito ng ating Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa bayang Israel. Na ang sabi ng ating Panginoon, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na yung dating faithful na mga bayang Israel ay naging patutot na, naging kagaya na ng harlot. Pagkabing patutot, ito yung sa ating kapanahunan ay bayaran na babae. Yun, galawat, dinayang patutot, diba, sa panahon ng ating Panginoon. Yung isang babae na marami siyang pinasama. Nagtanong nga siya Lord, sino bang magiging asawa ko doon pagdating sa langit? Ilan ho ba yung naging kasama niya na lalaki? 7. Ay tinanong niya ang Panginoon, sino ba yung magiging asawa ko sa 7? Anong sagot ng Panginoon? Di mo ba nalalaman na doon sa langit ay wala nang pag-aasawa? Na tayo ay magiging kagaya ng anghel. Kasi alam, inamin din niya na mayroon siyang 7 nakasama. Ay sino daw sa 7 ang makakasama? So, yung babaeng yon, ang tawag doon ay patutot. Na ibig sabihin, maraming lalaki ang nakasama niya sa buhay niya. Papalit-palit. Yun, patutot ang tawag doon. So, dito po sa ating binasa, talagang rebuke ito ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa chosen people by God, at yun ang bayang Israel, na nagpo-commit po ng spiritual adultery, yung piniling bansa ng ating Panginoon, na sila yung special people. Sila yung piniling bansa. Kung titignan natin ang Deuteronomy, chapter 7, verse 7, makikita po natin yung pagpili ng Diyos sa bayang Israel. Ang sabi po dito, the Lord did not set this love upon you, nor chose you, because you were more in number than any people, for you were the fewest of all people. But because the Lord loved you, yun ang pinairan ng Diyos, mga kapatid. And because He would keep my oath which He had sworn unto your fathers, had the Lord brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondage, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Makita po natin, kaya pinili ang bayang Israel, hindi dahil marami sila, mayaman sila, o gwapo o maganda. Mas magaganda naman ang European, kaysa Middle East. Ang Middle East, matatangkad sila, gwapo. Kaya humble naman sa atin, mas medyo yung figura nila matangkad, matatao umusang ilong. Pero mas talaga ang European, maputi, matangkad, matangos ang ilong, balahibuhin din. Pero hindi sila pinili ng Diyos, ang pinili yung bayang Israel na nakakakaunti. Kasi sabi doon, pinairal ng Diyos yung pag-ibig, yung everlasting love. So, yung punto dito, mga kapatid, sabi doon, the Bible tells us that people who choose to be friends with word are an adulterous people. Yon. Pag pinili mo na maging kaibigan, yung mga unbeliever, o yung mga sistema ng mundong ito, ang tawag na dyan, mga kapatid, ay adulterous people.
o yung mga mangangalunyang tao, adulterous people. Pag sinabi ang adulterous people, having enmity against God. Tingnan nga natin, James chapter 4. Yan, dito na tayo magsisimula. Si James chapter 4, sa New Testament po yan mga kapatid, kasunod po yan ng Hebrew. Ang sabi po ng ating kapatid, James chapter 4 verse 4, you adulterers and adulteresses, know you not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is enmity of God. Do you think that the scripture saith in vain? The spirit that willeth in us lasted to envy. No, ba't hindi yung pananalita dito ni James? Yung pakikipagkaibigan daw sa sanlibutan ay pakikipagkaaway sa Diyos. Kaya kailangan magkaroon tayo ng separation. Sabi nga, makisama ka, pero huwag kang makisama. Yun. Sino may mga kasama sa school? Di ba? Hindi natin maiwasan yun, di ba? Kasama sa school, kasama sa trabaho, kasama sa subdivision, kasama sa bahay, na unbeliever. Pero ang sabi doon, huwag kang maki-compromise sa mga taong yon. Ano sabi ni James? You adulterers and adulteresses, know you not that the friendship, yung pakikipagkaibigan daw sa mundong ito, ay pakikipagkaaway sa Diyos. Yung, alam mo yun, naging kaibigan mo yung makamundo, makasanlibutang tao, sino ba yung kaaway mo? Sabi doon sa talata, nagiging kaaway daw natin ang Diyos. Kaya kailangan, pipili natin sino ba yung magiging kaibigan ko. Sino ba yung pwede kong kasamahin. Lalo na sa pag-aasawa, di ba? Yan pinaka-matinding issue, yung pag-aasawa na yun nga, palagi natin inuulit na isang Kristiyano ay dapat hindi nag-aasawa ng hindi Kristiyano. Lalo na, ay pag sinabi hindi, maka-Diyos naman pastor Nagpe-praise the Lord, hallelujah nga Yun. Ay sabi doon, kapananampalataya nga Yung kaisa ng kauri mo, kapananampalataya. Halimbawa, yung asawa mo, Brother Tia, halimbawa lang, ang asawa mo, naniniwala sa pastora, igigit, sasagutin kita. Pero, magjo-join ka sa amin. Yun. Ang magpipreach sa'yo ay pastora. Mga kapatid, hallelujah, amen! O gano'n po yun, no? O. So, ang bagbagsak ngayon ang spiritual na buhay mo. Nasunod nga ang gusto mo, pero hindi naman nagsunod yung gusto ng Diyos. Di ba, hindi masunod yung kagustuhan mo, basta masunod lang yung kalooban ng Diyos, nandun po yung blessing Pag hindi nasunod yung gusto ng Diyos, maaaring sa una masaya ka. Pero, sa katagal-tagalan, buong buhay mo, mayroong suffering, mayroong consequence. Kasi nga, hindi ito-tolerate ng Diyos yung maling ginawa mo. Kasi ang tawag na sa'yo ay tinatawag na adulterous o nag-commit ka na ng tinatawag na spiritual adultery. Yun, di ba? Hindi lang naman adultery tinatawag doon sa mga asawa na nagluko Lalo na po sa Kristiyano, kapag hindi na tayo naging faithful sa Diyos. Adultery na ang tawag doon, spiritual adultery. So ano po? Tingnan natin yung the system of the world is evil. Yun. Yung sistema ng mundo ito ay masama. Tingnan natin yung Ephesians chapter 2 verse 2 mga kapatid. Ephesians chapter 2 verse 2. Ano yung nakalagay po dyan mga kapatid? Ephesians chapter 2 verse 2, sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso, among whom also we all had our conversation in time past, and the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Yun. So ganun kapag hindi Kristiyano, hindi mananampalataya. Ano yung sabi niya? Yung tinatawag na walk according to the course of this world. Lumalakad ayon sa gusto ng mundong ito. Tapos makikisama tayo doon, makikipagkaibigan.
Ano ang mangyayari sa ating spiritual na buhay? Babagsak ko talaga. Kasi nga, Kristiyano ka, tapos ang kaibigan mo, ang kaklose mo ay unbeliever. Of the power of the air. Yon, the spirit that now worketh and the children of disobedience. Yon. Sabi ni Apostol Pablo, wherein time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power. Alam mo, yung nilalakaran ng mundong ito ay according to the prince of the power. At sino ba yung prince of the power, mga kapatid? Di ba si Satan? Tapos doon kalalakad na yung prinsipe ng kapangyarihang ito ay si Satanas. E di, nagpadala ka ngayon sa bitag ng kalaban. Sabi doon, sa also, among whom also, we all had our conversation in time past and the lust of our flesh. Ito na yung binasa natin. Fulfilling the desire of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. So, pinapakita lang ni Apostol Pablo, mga kapatid, na bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, dapat talaga mapalakas natin yung spiritual na buhay. Kasi, ang tinitin lang natin yung isang side ng adultery. Hindi natin nakikita na mismo tayo nagpo-commit ng spiritual adultery sa Diyos. At yun po yung pinakamatindi. Kasi yung pag-commit ng adultery sa asawa, may kasalanan ka rin sa Diyos. Siyempre, isa yun sa kasalanan eh. Yun, unfaithful ang tawag doon sa asawa na hindi tapat sa asawa. Pero yung hindi ka faithful sa Diyos, yun ang pinakamatinding spiritual adultery, mga kapatid. At ang nagiging kaaway na tayo ng Diyos pag nag-commit tayo ng spiritual adultery. At ang sabi nga, ang definition ng spiritual adultery is unfaithfulness to God. Yung hindi katapatan sa Diyos. At siyempre, yung area ng katapatan ng Diyos, apat lang naman yun eh. Stewardship of time. Yun, nakakapagbasa ba tayo ng Bible, mga kapatid? Yun, pagkagising. 24 hours binigay sa atin ng Diyos, di ba? 24 hours. Paano natin i-manage yun? Redeeming the time because the day is evil. Sabi ni Apostol Pablo, yung panahon ay mapanganib. So paano natin ipinipid yung ating spiritual? Araw-araw. Yon. Dapat gumawa tayo ng time management. O anong oras ang gising ko, anong oras ang kain ko, anong oras ako magbabasa, anong oras ako Netflix, manonood ng movie. So dapat may timetable. Baka nauupos ang oras sa walang kabuluhan. E di, yung spiritual na pabayaan ako. Yun, maglalagay ka, anong oras ako mananalangin sa gabi? Anong oras ako mananalangin sa umaga? Siyempre, pagkagising, dapat nagpipray ka agad eh. Salamat, Lord. At ako po ay nakatulog kahit isang oras lang. Ano po lang? Isang oras lang. At least nakatulog ka ng isang oras. Yung iba, wala na talagang tulog, di ba? So marami natin pwede ipasalamat pagkagising. At marami nga tao hindi na nagigising. So magpasalamat, time management lang naman talaga mga kapatid eh. Ako talaga, inano ko na talagang kanina, ang sarap ng gising ko eh. Kasi pagkagaling ko doon sa Bible study, kina Sir Janice, pagkadating ko dito, nagpahinga lang ng kaunti, tulog. Alam mo, nagising ako, isa lang gising ko sa buong gabi, alas 5 na. Yun, sarap ng tulog talaga, talagang para kang nagbanok, nagkarne, nagprutas, nagulay. Yun ang pakiramdam ng kumpleto ang tulog. Yun. Maaliwalas ang utak, na pagising ko, nagtrabaho na agad. Yun. Naglinis, nagwalis, nagwasing. Yun, ang lakas eh. Parang kulang yung trabaho, Brad eh. Ganun no, pag nakumpleto natin yung pahinga, mararamdaman mo yung ng utak, ng katawan mo, talagang excited ka magtrabaho. Kasi nga, yung katawan mo, kumpleto yung pahinga. Subukan mo yung katawan mo, kulang sa pahinga, tinatamad ka, tinatamad kang kumilos. Kasi nga, gusto ng katawan mo, magpahinga pa. Pag naramdaman nyo na inaantok kayo, matulog talaga kayo. Huwag nyong lalabanan yung antok. Sapagkat yun talaga yung hanap ng katawan natin, talagang magpahinga. Pag yung kinontra nyo yun, magkakaroon ng komplikasyon yung katawan natin. Sabi nga ng mga doktor, ang oras ng pahinga talaga natin mga kapatid, yung time na nagre-repair yung mga organ natin,
Alas 10 ng gabi hanggang alas 4. Yan talaga yung repair time. Ngayon, tanong, tulog ba kayo nung alas 10 hanggang alas 4? Pastor, gising pa ako niyan. So, gising ka ng alas 10 hanggang alas 11, kulang na yung repair time mo. Kung natutulog ka alas 12, 10, 11, 12, 2 oras ka na kulang na yung repair time mo. Ayon daw sa dalubhasa yon. Pero ako naramdaman kong ganun talaga. Pag natulog ako ng alanganin, siyempre pag natulog ka alas 10, di ka naman agad, pagkahiga mo, tulog ka agad eh. Medyo nagpapa ako, ano pa eh. Eh siyempre, baka matulog ka doon, alas 11, di kulang na rin. Kaya nga, inaano ko, alas 9, dapat tulog na ako. At least 10, mahimbing na ang tulog ko. Pinapatay ko na yung cellphone ko, yun, para dapat nga, 30 minutes daw bago matulog o 1 hour, huwag ka nang magbubukas ng Facebook. Huwag ka nang manonood ng YouTube. Para pagkatulog mo, nakapokus na yung isip mo na talagang payapa sa pag-pray. Magbasa ka na lang bago matulog. Mag-pray ka. At least, yung mga negative na nakalagay sa cellphone, hindi mo na ma-absorb. Eh, ang daming natutulog. Pagkatulog, matutulog talaga pag Facebook. Alam mo yun, no? Nasaan yung pahinga ng utak mo? Puro worldly na ang nababasa natin sa Facebook, di ba? Halip na magbasa ka ng Bible, kahit 2 chapter, 3 chapter, bago matulog, mag-pray, salamat Lord. Nawa, ingatan mo ako sa pagtulog ko. Dapat ganun mga kapatid. Ilagay po natin sa tamang management yung oras. Sapagkat na yan po yung number 1 na time na binigay na stewardship sa atin. Pag hindi natin minanage yan, hindi po tayo, nagpukumit po tayo ng spiritual adultery sa Diyos. Alam mo, 24 hours na nga ibinigay sa atin ng Diyos, hindi pa natin na-manage. Nauubos ang oras sa kung ano-ano. Yan, mga bata, saan nauubos yung oras? Nakakatulog ba ng 8 hours? Nako, papaluin tayo ng Diyos kasi kailangan talaga masunod yung gusto ng Diyos. Ang gabi, dinisign ng Diyos yan dinisign ng Diyos yan para tayo ay magpahinga. Di ba sa creation, ginawa ng Diyos yung araw. Para anong gawin sa araw? Magtrabaho. Ay, pastor, paano pastor yung call center? Sister David. Okay lang, talaga magbawi ka sa araw, sister, no? Pero iba talagang ang tulog sa araw, di ba? Talagang yung 1 hour mong kulang sa gabi, ilang oras mo babawiin sa araw yon, mga kapatid? Kaya lang, no choice talaga tayo. Talaga ito na yung ng mundo. Kaya babawiin na lang sa pagkain. Yung manunusok ng healthy foods. Having the system of work. Tingnan natin yung 1 John 5:19, mga kapatid. 1 John. Yun, mga nasa bahay po, buklat po kayo ng Bible, mga kapatid. 1 John 5:19. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Juan? Ito po ang kapatid na Juan, marami po itong sinulat. John, yung 1 John, 2 John, 3 John, and the book of Revelation. 1 John 5:19. Ano po yung sabi po dyan? And we know that we are of God, and the whole world had and wickedness. Alam mo yun, no? Yung mundong ito ay punong-puno na ng kasamaan. Punong-puno na ng kamuntuhan. Parang naalala tuloy natin yung panahon ni Noah, no? Dito sa Genesis 6:5. Nayakag binunaw ng Diyos yung unang daigdig. Dahil nakita ng Diyos na napakasama na ng mundo. At ito na po yung sitwasyon natin sa ating panahon. Tingnan natin yung Genesis 6:5, mga kapatid. Kung ano yung nangyari doon. Sabi po dito sa verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Alam mo yun, no? Sa panahon ni Noah, yung mga tao, hindi na nag-iisip ng mabuti. Ang laman ng puso nila ay ano? Palaging masama na lamang. Yun, walang laman ang puso nila na mabuti, puro kasamaan na lang. Kaya sabi ng Diyos sa verse 7, verse 6, and it repented the Lord
that he might man on the earth, and it grieved him at his heart. So, yung repented dito, hindi na magsabihin, parang tayo, nagsisi ako, dahil nilikha ko, nalungkot po siya. Yung nalungkot po siya dahil yung kanyang nilikha ay ganito, nangyari. Tapos sa verse 7, and the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Ganun mo yun, no? Talagang alam natin yung dilubyong nangyari. Ilang araw at ilang gabi na pinaulan ng Diyos yung panahon ni Noah. 40 days and 40 nights. Ay tayo nga, isang araw lang bumuhos eh. Eh, gala mo yung pambuhos ng ulan during that time eh. Binuksan ng Diyos yung lahat ng bukal sa parang. Tapos pinaulan niya. Eh talaga nagsalubong yung tubig. Kaya yung pinakamataas na bundok, ilan ang taas nun? Mula doon sa pinakamataas na bundok, ilang feet? Taas po eh. Kaya nga, di ba, doon Mount Ararat, doon nakalagay yung arko ni Noah. Kaya lumitaw yun eh. Kaya lumutang dahil nga natabunan na po yung bundok na yon. Paano nangyari yun? Dahil nga nagalit na ang Diyos. Kaya doon yung puot ng Diyos sa mga tao. So, adulterous ang resulta. Sabi ng spiritual adultery, then is the forsaking of God's love and the endorsing. Yun, nag-endorse pa, no? The words, values, and desire. Yung pala yung spiritual adultery na kinakalimutan yung pag-ibig ng Diyos at inayaka pa at ini-endorse pa yung mga makamundong mga values, yung mga makamundong bagay. Lalo na ngayon, bear. Yun. Ano ang na sumasagi sa atin pagdating ng bear? Yun. Pagbigay kayo ng isang halimbawa, pagdating ng bear. Bonus! Yun. O, walang problema yun. Talagang company yun eh. Sabi nung nagtatrabaho pa ako, eh di wag kang tumanggap ng bonus. Di pala kayo nagsiselebrate ang Christmas. Sabi ko yung bonus, pribilehiyo na itong kumpanya, punta ka sa Islam, may bonus din. Kahit hindi Katoliko, di ba? O, ibig sabihin, pribilehiyo yun. Hindi dahil Christmas. Dahil yun, yung 13-month pay. Eh, maliban lang kung yung ibang kumpanya, mayroong Christmas bonus. Sabi, Brother DR, this is your Christmas bonus. Ano sagot mo, Brad? Merry Christmas, sir. So, sa kanila kasi, ganun talaga ang, pero may batas po kasi yan eh. Kahit wala yung Christmas, mayroon na hong batas yan na kailangang magbigay ang kumpanya ng 13th month pay. Yun, mayroon ngayon, 14th month pay eh. Mayroong kalahati pa ng taon, binibigay na yung, yung 13th, tapos sa katapusan yung 14th pay. Ganun mo. Ang sarap ng buhay, May 13th month pay, may 14th pay. So, yung pastor, no pay. Okay, so, yun po yun. Tingnan po natin yung Romans 8:7. Yan, masarap po mag-aral, mga kapatid. Kaya, tsaga-tsaga lang. Romans chapter 8, verse 7. Ito yung karakteristik ng mga hindi mananampalataya, hindi Kristiyano. Kaya kung makikisama tayo dito, nagpo-commit po tayo ng spiritual adultery. Sabi doon, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Verse 8, so then they that are in the flesh cannot please God. Yung kano mo yun, Kung mamumuhay pa tayo sa laman, hindi tayo makapagbibigay ng luwalhati sa Diyos. At masasiyahan lang yung laman natin. Nako, alam mo, ang sarap ng buhay ko. Nung nakarang araw, ganito. Ang tanong, masaya ba ang Diyos sa ginawa mo? Dapat ganun, mga kapatid. Pag ginawa natin yung isang bagay, itatanong natin, ito bang gagawin kong ito ay ikatutuwa ng Diyos o ako lang ang natutuwa? Pag ikaw lang ang natutuwa, sure yun, may nakalaan mo talagang konsekwensyan. Kasi nagkukumit lang tayo ng spiritual adultery. Hindi na tayo naging faithful sa Diyos. Inagaw na ng
makamundo yung oras mo. Yung oras ay nakalaan na sa mundo. Wala nang oras sa gawain ng Panginoon. Ano po, mga kapatid? Dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 10. Tingnan natin. Yan sulat po ng ating kapatid na Pablo kay Timoteo. Chapter 2 Timothy chapter 4 verse 10. Sabi doon, "For Demas had forsaken me, having loved his present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia." Alam mo yun, no? Kasama ni Apostol Pablo si Demas. Pero, anong nangyari? Sabi ni Apostol Pablo, had forsaken me. Iniwan siya. Tapos anong nangyari kay Demas? Minahal niya yung present world. Salit na mahalin yung gawain ng Panginoon, ministry ng Diyos, ang minahal na ni Demas ay yung sistema ng mundong ito. Nalawala na po sa paglilingkod. At totoo yun, na kahit pastor man, preacher, deacon, o lahat o tayong Kristiyano, pwedeng mawala sa paglilingkod. Kasi, proven na yan eh. Tingnan mo natin ang 1 Timothy chapter 4. Sabi doon sa verse 1, "Now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith." Lalayo daw sa pananampalataya. "Giving heed to the seducing spirit and doctrines of divers." Alam mo yun? Lumayo sa totoong pananampalataya, sa totoong doktrina, at napunta daw saan? Sa doktrina ng dyablo. May doktrina pala ang dyablo, no? Napunta. Sinong napunta? Yung mga dating mananampalataya. Tapos, dito rin po sa 2 Timothy 4:2. Tingnan natin yung sabi din dito ni Apostol Pablo. Sabi dito ni Apostol Pablo 4:2, "Praise the word of God. Praise the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort, with all long suffering and doctrine." Bakit to daw? Verse 3, "For the time," yun, alam mo yun, no? Darating daw ang panahon. "For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust," alam mo yun, no? Their own lust, "shall they heap themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fable." Yun. Lalayo daw sa katotohanan, at ano pa? Tutungo sa kabulaanan. At marami na nga, diba? Talagang dati nasa katotohanan, nawala na po sa katotohanan. Kaya mag-ingat po tayo. Nakala natin, naglilingkod pa tayo sa Diyos. Yun pala, ay nagpo-commit na po tayo ng tinatawag pong spiritual adultery. Tingnan natin yung 1 John, chapter 2, verse 15 to 17. Bakit ho dapat tayo ay lumayo sa mga makamundo? 1 John 2:15. Ano po yung sabi ni John the Beloved? Sabi doon, "Love not the world." Huwag daw mahalin ang mundo. Ano ba yung mundong tinutukoy dito? Sistema po dito. Yung mga worldly. "Neither the things that are in the world." Siyempre, ano ba yung mga bagay sa mundong ito? Yun. Ang daming mga bagay dito sa mundong ito eh. Ano pa? Sabi doon, "If any man love the world, the love of the Father is not in him." Nagkaroon nga ng maraming kayamanan. Yon. Ikaw na yung tinitilala. Nasa iyo na yung PNP. Ano yung PNP? Power, money, and popularity. Pero, nawala naman sa iyo yung pagmamahal ng Diyos. Ibig sabihin, lumamig. Kagaya ng Ephesians 2:4. Ano ang nangyari sa Ephesians 2:4, mga kapatid? Nawala ng lamig. Nanlamigo sila. Tingnan natin, mga kapatid, ang Ephesians 2:4. Ito yung isa sa mga iglesia sa Book of Revelation. 7 iglesia yon na mayroong komento ang Diyos. Pero tingnan natin yung Ephesians 2:4. Sabi doon, "Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love." Nawala ang inyong unang pag-ibig. Hindi na nila na priority ang Diyos. Maaaring naglilingkod sila, pero hindi na prioridad yung paglilingkod sa Diyos. Kumbaga, secondary na lang.
Huwag natin gagawin yun, mga kapatid. Di ba, palagi natin nasasabi na, seek you first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto you. Ito po yun. Hindi na nila nagawa ng Ephesian Church. Nangyari nun, naglabig na po talaga sila eh. Sabi ng ating Panginoon, remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. So binibigyan pa naman ng pagkakataon. Kung tayo magkasala, halimbawa, may mga kilala tayong commit ng kasalanan, hanggat buhay siya, may pag-asa pa siya kung magpapakumbaba sa Diyos. Yun, di ba, daming na pagkakataon sa Biblia na yung mga lingkod ng Diyos nag-commit ng adultery. Di ba, sino ba mga nag-commit ng adultery sa Bible, mga kapatid? Number 1, sino po? Yun, mga lingkod ng Diyos. Sinong una? Si Samson. Yun. Sinong nang asawa ni Samson? Si Delilah. Yun. Kaya may kantang sa ulo ninyo. Delilah. Yun. Sunod kay Delilah, si David. Yun. Puro lingkod ng Diyos, no? Nag-commit ng adultery. Yun. Kaya ipag-pray nyo yung lingkod ng Diyos. Hindi, malakas si pastor. Di mo mga kapatid Kailangan din namin ng prayer. Yun. Ano pa? Sino pang mga lingkod ng Diyos? Si Samson, si David, si Solomon. Yun. Si Solomon, grabe. Bakit to? 1,000. Grabe yun, no? 1,000. Talagang binigyan siya ng katalinuhan ng Diyos, kayamanan, binigay sa kanya para gamitin sa mabuti. Ang nangyari, siyempre, magaganda yung prinsesa ng Ehipto, inasawan niya dahil kaya mahari siya Kaya niyang pakasalan kahit sino. Dahil sa kanyang taglay, nakakalinuhan, kayamanan. Nag-abuso na. Sabihin, pag inabuso natin yung bigay ng Diyos, babawiin yan, di ba? Nawala na rin, di ba? Nagkaroon na, divided kingdom nga ang Israel during the time, after ni King Solomon. Yon. At kahit si King David, yung consequence, pati yung anak niya, sino ba yung anak ni David na gusto siyang patayin? Sino mong anak yon? Absalom. Alam mo, anak ni David, gustong patayin yung tatay niya. Because of, yun ang consequence talaga. Si Solomon naman, anong consequence? Wala talaga sa kanyang kingdom. Tapos, yun, nahati-hati na po. Talagang nag-away-away. Nag-away-away na po yung mga kaharian, nahati-hati. So, ibig sabihin, pag nag-commit po tayo ng spiritual adultery sa Diyos, matindi yung consequence. Maaaring mo iba, delay. Hindi naman kaagad, minsan, yung consequence ng Diyos, mapapasa iyo Minsan, sa isang taon o after 10 years, doon mo mararamdaman yung consequence. Baka hindi sa iyo mangyari, baka sa anak mo, sa apo mo. So, na makahirap, So, ano po yung sabi doon sa 1 John? Ulitin na natin, sabi doon, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, for all that is in the world. Ano daw yung nasa mundo? The lust of the flesh. Ito pala yung nasa mundo. And the lust of the eyes. And the pride of life is not of the Father, but is of the world. Yung tatlong yon, hindi po sa Diyos yon. Ito po ay ito po ay sa mundo. Na ito yung dapat iniiwasan natin, yung tatlong yon. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. And pride of life is not of the Father, but is of the world. Ano ang sekreto lang para maiwasan natin ng mga kapatid? May sekreto lang naman yan. Lahat binibigay na nga ng Diyos yung susi. Kumbaga sa bahay, uuwi ka sa bahay, dala mo yung susi.
Alam mong ito yung susi. Pero hindi mo ginamit yung susi, anong gagawin mo para makapasok? Alam mo, hawak na hawak mo susi. Ang ginawa mo, tinadyakan mo, minaso mo. Yun, anong mangyayari sa pintuan mo, Brad? Wasak! Gano'n, minsan ang Kristiyano, binibigay na nga ni Lord yung key para sa kapayapaan, katagumpayan ng buhay espiritual, minsan din natin nagagamit. Ang pinapairal natin niyan yung tatlo, ano yung tatlong yon? The lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Ay ano ang magiging resulta nito? Kaguluhan mo talaga. Hindi walang kapayapaan. Kasi nga, gusto ng Diyos ito yung pairalin natin Ito yung tayo ay huwag mag-commit ng spiritual adultery. Yun. So, spiritual adultery includes any form of idolatry. Yun, alam mo yun, no? Yung spiritual adultery ay kahit anong forma ng idolatry. Tingnan natin yung Jeremiah 9:2. Mga binasa natin kanina yan, no? Pero mga susog lang kanina natin. Ito lang mga natin. Jeremiah chapter 9, verse 2. Ano po yung sabi ni Jeremiah? Chapter 9, verse 2, "Oh, that I had in the wilderness, I lodging place of wayfaring men, that I might lead my people and go from them. For the all adulterers, an assembly of treacherous men." Alam mo yun, mga kapatid, no? Ito yung bayang Israel, sabi ng Panginoon, mga adulterers, babae at lalaki ang tinutukoy dito. Nag-commit na po ang bayang Israel ng adulteries. Nag-commit na po. Napabayaan na po nila ang gawain ng Diyos. Nagkanya-kanya na po sila. Pinaganda yung bahay nila. Kanya-kanyang buhay. Pero yung gawain ng Panginoon, napabayaan, mga kapatid. Kaya, ano po, dito sa, tinangan natin, Ezekiel. Yun, puro Old Testament naman tayo, kanina nyo, palitan lang. Ezekiel chapter 16, verse 32. 16. Ayan, sundan po niyo ako, kapatid, para hindi kayo ma-entokin. Para nakakabasa din kayo. 16:32. Ano po yung sabi dito, mga kapatid? 32. Sabi doon, "But as a wife that committed adultery, which taketh strangers instead of her husband." Yon. Ito yung ginaya sa bayang Israel, na yung babae daw ay nag-commit ng adultery. So, babae at lalaki naman, di ba, nagpo-commit ng adultery. Di ba sa Old Testament ka, mga hari nga. Pero dito sa talata, babae ang tinutukoy. But as a wife, kasi ang bansa, ang paggagamit sa bansa, di ba, babae, di ba? Sa Israel, ginamit babae pagkagamit. Kaya hinintulad ito sa wife na nag-commit ng adultery sa asawa. Sabi daw, "They give gifts to all wars, but thou gives thy gift to all thy lovers." Ganun mo yun, no? "And hirest them, that they may came unto there, and every size for thy word done. And the contrary is in there from other women and thy whoredoms, whereas none follow it, thee to commit whoredoms, and in that thou givest a reward, and no reward is given unto thee, therefore thou art contrary." Verse 35, "Wherefore, O harlot, hear the word of the Lord." Yon. Ang tawag na sa bayan Israel, harlot na. Yon. Harlot na po, pag napabayaan mo na ang gawain ng Diyos, ang tawag sa iyo sa biblical term, harlot. Di ba, galit tayo sa mga bayarang babae. Tawag natin harlot. Ngayon, tayo. Anong tawag sa atin? Pag nag-commit tayo ng hindi unfaithful tayo sa Diyos, harlot din pala ang tawag doon. Hindi, wala tayong pagkakaiba sa mga babaeng bayaran. Wala tayong pagkakaiba nandun sa Pasay, na sasabihin sa'yo, "Brad, pwede pang kapilan."
Galing akong Bicol, Brad, oh. Baba ako sa Pasay. Pasan-pasan ko yung isang sako, sabi sa akin eh. Oh, Brad, pwede pang kape lang. Ano? Bakit ba ang kape? Gano'n. So, matindi po yun. So, ito yung, in the New Testament, yon, balikan lang po natin. James defined spiritual adultery as claiming to have God while cultivating friendship with the world. Yon. Nagkiklaim siya na Kristiyano, mananampalataya. Pero, ang kaibigan niya halos ay mga unbeliever. Alam mo yun, no? Pastor, Kristiyano ako, pero makikita mo sino ba yung friends niyan. So, nagkukumit na po talaga siya ng spiritual adultery. Bakit to? Ang kaibigan niya, puro unbeliever, puro makamundo. Tapos magtatago ka pa. Ako, nandiyan si pastor. Abangan mo. Baka mahuli tayo. Hindi ka, natakot ka sa pastor, hindi ka natakot sa Diyos. Dahil tanda po natin, ang Diyos, hindi mo pa ginagawa, alam na ng Diyos yun. Yung bilang ng buhok mo, alam na ng Diyos yun. Tanong, alam ba natin yung buhok mo is what? Bilang? Alam mo? Hindi natin alam, pero ang Diyos na nalaman niya kasi God is omniscience. All-knowing po siya. Kaya huwag tayong parang nagtatago sa pastor. Pero, hindi tayo takot sa Diyos. Kahit saan tayo pumunta, segundo, minuto, alam ng Diyos yung ginagawa mo. Magtago ka man sa tao, di ka makatago sa Diyos. Lahat ay hayag sa Diyos, mga kapatid. Ano po? Tingnan nga natin yung sinabi kanina. Balikan lang po natin. James chapter 4, ito yung New Testament na kailangan nating pagtuunan. Yung binasa natin kanina, James chapter 4, sa verse 4 and 5. Sabi doon, sa 4, you adulterers and adulteresses, know you not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be friend of the world is the enmity against God. Parehas yung prinsipyo ng lumang tipan at sa bagong tipan. Ang terminology ng Old Testament, adulterer, harlot. Yun. Ganon din sa New Testament. Yung mga Kristiyano na unfaithful sa Diyos, ang tawag din ng Biblia ay adulterer and adulteresses. Yun. Lalaki at babae. Adulterers and adulteresses. Know you not that the friendship of the world. Yun. Ano po, mga kapatid? The concept of spiritual adultery against God is a major theme through Old Testament. Ito yung major theme talaga ng lumang tipan eh. Na talagang binigyan ng yung mga preaching ng mga propeta na yung bayang Israel nag-commit na po ng spiritual adultery sa Diyos. Ibig sabihin, hindi na sila naging faithful. Tingnan natin, Isaiah 54. Yun, maaga pa naman mga kapatid. Dito naman ang kain natin. Kaya kahit mahaba ang preaching. Isaiah 54:4, mga kapatid. Isaiah 54. Yung binasa natin kanina yan eh. 54. Ulitin lang natin. 54:4. Ano po yung 54:5? Sabi doon sa verse 5, for the Lord had called thee as a woman forsaken, and grieved in spirit, and a wife of youth, then thou hast refused, saith thy God. So, tinawag, ngunit tumanggi. Sino yung tinawag? Sabi doon, called thee as a woman, forsaken and grieved in spirit. Kaya minsan, tayo po mga kapatid, pag nagkakasala, ang narulungkot po talaga ay ang banal na espiritu, di ba? Ephesians 4:30. Pag nag-commit po tayo ng spiritual adultery, ang nalulungkot ay ang Diyos mismo. Tingnan natin, Ephesians 4:30. Lungkot na lungkot ang Diyos. Tayo naman ay sayang-saya. Samantalang yung Diyos na nagbigay sa atin ng eternal na buhay ay nag-grieve. Ephesians 4:30, anong sabi po doon? And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Yun yung kailangan nating maintindihan na kapag gumawa tayo ng
unfaithful sa Diyos, nalulungkot yung Diyos natin. Sayang-saya naman tayo dahil nagawa natin yung makamundo. Temporary lang yung sayang yan, mga kapatid. Ang kasunod yan ay pagdidisiplina na ng Diyos. Di ba, yung mga bata, di ba, sayang-saya yung pagka gumawa ng gusto nila. Pero pag mga magulang, pag nalamang ginawa nila, diba, may palo o may sermon, o parehas sila magdisiplina yun kung ano mo yung ilalapat nating disiplina sa mga anak natin. O anak, bakit ginabi ka? Di ba, sabi mo, uwi ka ng alas 6, bakit alas 6 na ng madaling araw? Sabi mo, alas 6 ng gabi ka uwi. Saan ka galing? Yun. Yung pala, may ginagawa ng milagro. Yun. Kaya mga magulang, yung mga anak natin, gawin natin, maging close tayo sa mga anak natin. Yun. Interviewin natin, anak, huwag kang maglilihim sa akin. Una, mga anak, tingin dito, lahat ng anak. Yun. Huwag kayong maglilihim sa magulang nyo. Gawin yung, kaya nga magulang yan eh, gawin yung best friend ang nanay nyo. Wala nang ibang tutulong sa inyo sa oras ng paghihirap, kundi ang magulang. Kunin nyo yung ano ng nanay nyo, nay, ma, me, mo. Kung anong tawag, ma, me, mo. Para sa probinsya namin, ang tawag sa nanay, may. Yung isa, pagtatay, pay. Yun, kung ano-anong mga tawag eh. Kung ano man tawag nyo, yun, pwede nyo lambigin yung mami nyo, yung daddy nyo. Kasi maraming anak naglilihim sa magulang eh. Yun pala, mayroong malala ng problema. So, dapat di tayo naglilihim sa magulang. O mag-abang asawa naman, huwag kayo maglilihim sa asawa. Sweetheart, mayroon akong increase. Nadagdagan ng sahod ko ng 100,000. Mayroon mga mag-asawa, naglilihim. Mayroon akong extra, pero hindi ka ipapaalam sa asawa ko. Kasi itong extra kong ito, ay personal allowance ko ito. Kasi yung buong sweldo ko, ay hino-hold up ni Mrs. Ay hindi dapat ganun mga kapatid. Dapat ay walang sekreto sa mag-asawa, walang sekreto sa pamilya. Kasi nagsisekretuhan in the end, yun po yung maraming kapahamakan. So ano pa ho? Bago tayo magtapos, dito sa this theme is illustrated, especially will in the book of Hosea. Yan, tingnan natin yung Hosea chapter 2, mga kapatid. Hosea chapter 2, verse 2 and 5. Nasaan po yung Hosea? Bago Hosea, Amos. Hosea, Joel pala. Hosea chapter 2, verse 2 and 5. Sabi po dito, and I will not have mercy upon his children, for they be the children of whoredoms. May Tagalog mo ba kayo, yung whoredoms? For their mother had placed the harlot. She that conceived them had done shamefully. For she said, I will go after my lovers that give me my bread and my water, my wool and my flax, my oil and my drink. Ginamit pa rin yung harlot. Ito yung mga bayang Israel na nawala na po sa paglilingkod sa Diyos. Ginamit ng Diyos yung word na harlot, unfaithful. Yung masakit ang sa pandinig, ano? Ganun mo, na tinawag ang Israel na harlot. Naging unfaithful na po kasi sila. So ano po? No one can save two masters. Yun. Kung sa Diyos tayo, sa Diyos mga kapatid, i-focus natin yung paglilingkod sa Diyos. Huwag yung sa Diyos dito, sa isang araw, dito naman sa mundo. Hindi pwede. Dapat talagang mas priority natin ang Diyos mga kapatid. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Dito po sa Matthew 6:24. Tingnan natin, New Testament, Matthew 6:24. Matthew. So, buklat lang po tayo mga kapatid. 6:24.
Sabi po dito sa 24, yun, 6:24. Sabi po dito, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammons. So, talagang prioridad talaga yung gawain ng Panginoon, mga kapatid. Hindi dapat na naaagaw ng mga makasanlibutan. Tapos sunod po, do not love the world or anything in the world. So, binasa natin kanina, 1 John 2:15-16. Unobedient children, do not conform to the evil desire you had when you lived in ignorance. 1 Peter chapter 1, verse 14. Tingnan natin, mga kapatid. 1 Peter chapter 1, verse 14. New Testament pa rin po yan. 1 Peter chapter 1. Verse 14. Ano po yung sabi dyan ni Peter, mga kapatid? 14, as obedient children, not passioning yourself according to the former lust and your ignorance. But as with God called you is holy, so be you holy in all manner of conversation. Yun. Sa lahat daw ng bagay ay magpakabanal. Ibig sabihin magpakabanal, separation. Separate po, mga kapatid. Ibig sabihin, iba ka na. Diba? Kaya nga may tinawag itong mga kapatid, Holy Bible. Bakit? Iba ito sa lahat ng aklat. Bakit tinawag tayong Holy people, a chosen generation? Kasi iba ho tayo. Pinili tayo ng Diyos before the foundation of the world. Spiritual adultery is like tying the straddle, the fence with the one foot in the world and the other in kingdom of God. Yun. Spiritual adultery, parang yung dalawang paa mo, yung isa sa mundo, yung iba sa church. Pagka nakaganon ka na, anong tawag doon? May kasabi, Brad, namamangka sa dalawang ilo. Yun. Paano ba, alam mo, isang bangka, tapos, paano ba mamangka yung isang bangka sa dalawang ilog? Yun, ang hirap nun. So, kasi figurative yun na ito ay larawan, pwedeng secular, pwedeng spiritual, na halimbawa, may asawa ka, focus ka sa asawa mo. Yun. Pag sa spiritual naman, focus ka sa gawain ng Panginoon. Nagtatrabaho ka, anong purpose? Nag-aaral ka, anong purpose? Dapat alam natin ang purpose eh. Mag-aasawa ka, anong purpose ko ba ang mag-asawa ko? Ay baka maubusan ako eh. Matanda na ako. Isa lang ang purpose natin, to glorify God. Pangalawa na lang na ma-enjoy mo yung buhay may asawa mo. Kaya nga, kapag hindi po Kristiyano yung asawa mo, hindi po mag-glorify ang Diyos, hindi mo na-meet yung purpose ng pag-aasawa na to glorify God. Ang na-meet mo lang yung lust of the flesh mo. Pero yung gusto ng Diyos, hindi natin na-meet. So, in the conclusion, yun, yung conclusion na, mga kapatid, how to avoid spiritual adultery. Yun. Ano, yung conclusion, how to avoid spiritual adultery. 1 hour po ito. Sa Pastor, 1 hour yung pag-discuss ng adultery, pero how to avoid adultery, 1 hour pa rin. Okay, basahin nyo natin. Pastor, gutom na kami. Ito na lang po, 2 verse na lang. Yung isa, Matthew 6:33, sa ulo nito, mga kapatid. Ito pala ang paraan ng Diyos para makaiwas tayo sa spiritual adultery. So ano po yon? Seek you first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto you. Yun talaga yung key. Ano yung number 2? Colossians 3:2. Ano yung nakalagay sa Colossians 3:2? Yun, set your affection above things. Tama ba ako? Yung eksakto. Baka magalit si Lord pag hindi eksakto. Colossians 3:2. Ano yung sabi ni Apostol Pablo? Dito tayo magtatapos. Sabi po doon, set your affection on things above, not on things on the earth. Yun. At pag ginawa natin yan, mga kapatid, ano ang mangyayari? Makaka-avoid tayo sa spiritual adultery.
At maiiwasan natin yung pano ng Diyos. Maiiwasan natin yung madilubyo. Baka masang, bakit ako'y dinidulubyo ngayon? O, i-check natin sarili, baka nakukumit na tayo ng spiritual adultery. So, yun lang po mga kapatid sa umagang ito. At tayo po tumayo. At tayo po ay manalangin. Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa umagang ito, sa iyong kapatiran, sa iyong biyaya. Salamat o Diyos sa mga aral mo na nabigay sa amin ng enlightenment about spiritual adultery. Tulungan mo kami o Diyos na mapatagumpayan namin ang aming kahinaan, ang lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Naway pangunahan mo po ang bawat isa at sa natitira pa po namin oras, kayo po ang mangunat bumabay sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, brother Jan?